Isinumite na ng Department of Budget and Management o DBM kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes, Agosto 10 ang 7.2 trilyong National Expenditure Program o NEP para sa 2027. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, nakatuon ang panukalang budget sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, seguridad at pagpapalakas ng mga komunidad. Alinsunod sa temang People-Centered Growth for Inclusive and Resilient Future. Layunin naman ng panukalang budget na mas mapakinabangan ang bawat pisong pampublikong pondo sa pamamagitan ng pagpapahusay ng serbisyo ng pamahalaan at paglikha ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Formal nang ite-turn over ng Malacanang ang NEP sa Kongreso sa Martes, Agosto 11 bilang susunod na hakbang sa proseso ng pambansang budget. Ang laking budget nito, partner. Ano masasabi mo riyan? Congratulations. Alam mo, congratulations dahil ikaw na. Sana all, ikaw na ang mayroon nakakuha ng pinakamataas na 7.2 trillion proposed budget. Ang tanong, eto bang 7.2 billion na budget natin na propose na to, ay hawak na ba natin ito? O, in surrounding na ba to? Nandiyan na ba sa palipaligid ito? O etong 7.2 trillion to, iuutang pa natin? Yan muna tanong. Ayun ang unang question natin dito, partner. Kasi tandaan nyo, ipinropose mo to na 7.2 trillion, nandiyan na ba siya? Ang tanong dyan, nandiyan na ba siya? O ito, hahagilapin pa natin sa World Bank, sa mga karating nating bansa, manghihiram pa tayo para makumpleto itong 7.2 trillion. At etong problema to. Napansin ko, nung nakaraan, 6 point something trillion, di ba? Yung budget natin. Ano po ang nangyari, excuse me po, doon sa nakaraang budget, ano po ang inyo pong i-report sa amin? Nagsona ka nga, wala kang pinakita dapat, binreakdown mo, ito po ang pera natin noong nakaraan at ito po ang mga proyekto na nagawa po natin. Hindi yung may papakulong tayo. Hindi yun eh. Parang binigyan mo ng budget si Father BMR tsaka si Father Badong. Bigyan ko kayo ng budget 1,000 pesos O eto, parehas kayo magtitinda, bahala kayo, anong tinda, bigyan ko kayo ng kapital. Pagbalik nyo sa akin, lugi kayong parehas. Walang bumalik. Ganyan ang administrasyon Marcos eh. Bibigyan natin 7.2 trillion. Pag tinanong mo, ano nangyari? Wala, lugi, mangungutang tayo eh. At pangalawa, partner, hahanapin ko dito. Kailan ba na-aproban yung Maharlika Investment Fund? Matagal na yun, partner. Unang taon lang yata yun. Pinag-usapan na yun agad eh. Okay. Etong tanong dito. Kumikita na po ba yun? Meron na pong pakinabang ba ang gobyerno dyan sa Maharlika Investment Bakit Fund? walang nagre-report, no? Until now, sana po, sa susunod po na report ng ating tagapagsalita na si Claire Castro, may report nyo po kung saan napupunta yung pong kinita ng Maharlika Investment Fund. Wala po bang Duterte dyan? Alam mo, partner, totoo yan na ito pala ang pinakamalaking budget ng Pilipinas so far. Partner Sa BMR. kasaysayan. Sa kasaysayan ng Pilipinas. Ayan, partner, no? Ito na ang pinakamalaking budget sa kasaysayan sa Pilipinas at hindi pa tapos ang termino ni Pangulong Marcos. Maaaring magkaroon pa siya ng isa pang ganitong kalaking budget nitong year Para sa 2020. 27. Sa 2027, partner. 2027 na to, partner. Ayaw nga pala, tama. Ito yung sinasabi natin, partner, ano? Itong ganitong kalaking budget na ito, ang una dito, matatanda natin, ayon dito kay Undersecretary Claire Castro, education, partner, kasunod kalusugan, kasunod kabuhayan, seguridad at pagpapalakas ng mga komunidad. Partner, hindi niya binanggit. Ang second talaga dyan, DPWH pa rin. Infrastructure pa rin. Yun na nga, partner. Pero ito sa mga binanggit niya, tatlo ito, di ba? Tatlo ito. Una, kasi asaran tao sa DPWH kaya hindi. Oo. Edukasyon. So, ito ngayon, partner, ang ating masasabi dito. Pinapauna niya yung edukasyon, dito yung, malamang dito yung pinakamalaking pondo, which is, totoo naman dapat eh. Kaya nga nagkaroon dati ng isang mga argumento or debate dyan sa Kongreso, Senado,
na mas ang pinaprioritize at pinakamalaking budget dapat ay ang edukasyon, partner, tama? Sa Constitution. Sa konstitusyon. Tapos, kapansin-pansin, partner, kalusugan. Unahin muna natin itong edukasyon. Kapuna-puna, partner, nung mga nakaraang investigasyon sa Senado o sa Kongreso, napansin doon na 22 classroom lang ang napapagawa nitong Marcos administration, despite na ayon sa Constitution, dapat priority ang edukasyon, partner. Correct. So, saan napunta ang pera sa edukasyon na pinakamalaki ang budget na nakalaan na wala kayong napatayong mga classroom? At dito ba ngayon sa sinasabi mo, Auntie Claire, na nakaprioritize pinakamalaki ang edukasyon, ilang classroom na naman kaya ang may papatayo mo at may papagawa mo? Kung talagang sinasabi mong priority mo ang education. Pangalawa, partner, kalusugan. Kung kalusugan ang sinasabi ninyo, bakit malaki pala ang pondo na makalaan sa kalusugan? Bakit itong nakaraang taon ay kinuha ninyo ang pera sa PhilHealth na para sa kalusugan na nakalaan na hindi yan galing sa pera ng bayan? Galing mismo yan sa mga members. Di ba isang malaking kabalintunaan, malaking kainsultuhan ito sa madlang people na biruin mo, pera na ito ng tao, hindi na ito pera ng gobyerno, pero ninakaw pa talaga, may guts pang nakawin. At ang masaklap nito, ninakaw na nga, may decision na sa Korte Suprema na ipasauli na ito, kinuha mo naman, sinauli mo, kinuha mo naman ang pansauli dito sa 2026 budget. Doble na. Dadoble na ang pagnanakaw ng ginawa mo. Di ba masakit ito sa taong bayan? Ano ang gagawin ninyo rito, Auntie Claire? Pagkatapos, ano pa rito? Kabuhayan, seguridad at pagpapalakas ng mga komunidad. Hindi mo dinetalye. Isa ang duda ko dito, alam mo kung ano ito? Nako, baka mapunta ito sa mga ayuda na naman. At ang masaklap dito, mapupunta sa ayuda, pero ang mga build or mga infrastructure project na which is yun ang kailangan ng taong bayan, mukhang hindi nyo priority. Priority rin, partner, pangalawa sila sa pinakamarami. Kaya lang, hindi talaga makakakita tayo dahil hindi natin alam kung ano yung ginagawa nilang infrastructure. Walang malalaki. Alam mo, partner, ito yung natawag din na old school. Partner, sandali partner. Tama kasi yung partner, Badong. Pero ito kasi, si Auntie Claire mismo yung sabi. Ayon sa pagkakasunod dito, edukasyon, kalusugan, at kabuhayan, yun lang ang kanyang ina-itemize O kasi allergic na tayo pag sinabing infrastructure. Pero sa katotohanan ng Dapat budget. ganon. Hindi. Ito talagang totoo. Ang katotohanan po ng budget, pangalawa yung infrastructure. From Ngayon, education. 2027, From education, tapos infrastructure. infrastructure. Hindi lang may pagmalakihan dahil palpak nga sila sa infrastructure. Kaya nga masaklap nga dito kasi papunta yun sa kabuhayan, ay duda ko yan, papunta yan sa ayuda Correct. Kaya nga sabi ko sa inyo mga partner, Tama. Partner to kaya nga sinasabi ko kanina, old school ang datingan na to. Mike. Mga old school ang datingan na to, yung tatawag na mga trapuhan. Na alam mo yung mga ayaw nilang nawawala yung mga squatter area ng mga politiko. Bakit? Yan ang madaling mabigyan. Pero bakit? Pumunta ka sa mga subdivision, partner. Hindi mo mabibigyan ng ayuda, baka hindi nga tanggapin yan, di ba? Correct. Pero yung madaling mauto, yung mga nasa squatter area. Ngayon, yung sinabi ni Father Biar, binanggit nyo po dito, yung mga oportunidad, yung mga serbisyong pamimigay nila. Uulitin ko po, traditional politics lang gumagawa yan. Ang tawag po namin, mga old school na po yan. Ito na po yung ginagawa ng mga politiko, na ito na mga ating presidente talagang tumanda na at nagkatahid na sa politiko at alam niya kung papaano Bola lang yan. Yun ang sagot. Partner, meron pa akong dudugtong partner. Sige. Kasi karugtong ito dong sa aking kanina tungkol sa Baka edukasyon mawala ito. yung Kasi importante ito, partner, maano ng taong bahay maintindihan nila, no? Sa tinanong ko ito, partner, ito pala ang calendar year 2025 mismo ang tinatanong mo, may mahalagang distinction sa mga numero. Ito, partner, makinig kayo lahat. Noong July 28, 2025, SUNA, sinabi ni PBBM na halos 22,000 classroom ang nabuksan sa loob ng unang taon ng kanyang administrasyon. Ibig sabihin, hindi iyon bilang ng classroom na ginawa lamang noong 2025. Yan, partner, ha? Makinig kayo ng maigi. Pero,
para sa 2025 target ng DPWH, mas kapansin-pansin ang lumabas na datos noong October 2025. Ito na, ilan partner? 1,700 classrooms ang target na matapos noong 2025. Sinundan lang 2026 ngayon ha. Pero sa panahong iyon, i-take note nyo to mga viewers, 22 lamang ang completed. Kaya sinabi ng palasyo na kailangan ng catch-up plan dahil napakabagal ng implementasyon. Auntie Claire, ano ngayon ang aming makukuhang katiyakan sa inyo na hindi ito mangyayari no nangyari ng 2025 na ang target ninyo 1,700 classrooms pero ang completed lang ninyo ng 2025 ay 22 lang. Kasi, ano ba, Partner, partner? itatama Bola lang din yan. natin hindi yan budget ng DepEd yung classroom. Budget pa rin yan ng DPWH. Matagal kaya kaya yung DepEd kasi sinisisin lang buhat nung kay BP Sara, hindi po. Tama partner, ito nga oh. Pasok pa rin sa Para sa 2025 target ng DPWH, kapansin-pansin ang lumabas na datos. DPWH nga, tama ka dyan partner. Alam na namang hindi ako tama. Pinagdududahan mo pa pala ako. Hindi, matagal na kasi nung nasa DepEd pa ako, doon na nalipat eh. Para isahan na lang daw, makakonsentrate yung DepEd sa talagang pagtuturo. Hindi na nila pinoproblemahin yung pagpapatayo ng building. Kasi ang mga engineer kasi natin, nasa DPWH. Kaya lang Educator kasi yung mga nasa DepEd eh. Tama ka dyan, partner. Kaya lang, despite na mga ganyan, mga dapat nang nangyayari, sinundan na lang lahat, yung target nga nila ng 1,700, na which is priority daw ang education, 22 lang ang completed. Yun. Yun ang masakit. Pero partner BMR, sabi mo kayo na i-take note nila ng mga viewers natin. Tama ka mali? Kaya kailan, ang tanong partner, kailan ang exam? Ito po, alam nyo po yung pagbabudget, parang ano po yan no? Ang budget po kasi namumuhunan ka sa bansa. Tapos dapat yung budget hindi po yan para gastusin lang lahat. Correct. Kaya ka namumuhunan, parang negosyo, 'di ba? Namumuhunan ka para yung balik sa iyo nung budget mapupunta naman sa serbisyo ng mga tao. Yan po yung basic ng bakit nagbabudget tayo. Kung malaki yung budget natin, malaki po yung ine-expect natin na balik. Ibig sabihin, namumuhunan ka, kaya ka nagmamalaki ng budget. Halimbawa, infrastructure, ang laki ng budget natin sa infrastructure. Kaya ka nagmamalaki dyan kasi puhunan mo yan to attract foreign investors. Correct. Puhunan mo yan to attract mga tourists. Ang problema po sa Pilipinas, hindi rin tayo nakaka-attract ng foreign investor, hindi rin tayo nakaka-attract ng turista. Para saan pa yung ginagawa nating malaking budget, di ba? Kadalasan dyan, napupunta sa kurakot nga. Yun nga, si BBM na nagsabi niya na mahiya naman kayo. Ay, yan yung sinasabi natin, yung mali po yung napupuntahan ng budget. Kaya, ang tanong mo kanina, partner, saan manggagaling ba yan? Nariyan na ba yan? Susungkitin na lang ba yan? Hindi po. Ito po, buhat po ng nauputong pa ating gobyerno, panay utang po yan sa pampunuan. Ibig sabihin, yung mga negosyante, ikaw partner, in-check ka, negosyante ka, di ba? Nasa dugo niyan. Nangungutang po yung mga negosyante dahil para po bilang puhunan at may balik po yan. Dapat kung nangungutang po tayo ng budget, pinangungutang natin yan. Ang worst pa nga, hindi lang tayo nangungutang, nagtitinda pa tayo ng ating mga asset para parang ang budget parang puhunan yan eh. Wala namang balik. Lugi tayo lagi kasi hindi pumapasok ang mga turista, hindi pumapasok ang foreign investment, hindi rin natin napapalago yung ating mga ine-export. Halos wala tayo ine-export. OFW, yung mga nanonood sa atin na nagpapadala ngayon, sila po talaga ang bumubuhay sa ating Kamukha niya mga ekonomiya. partner, yung mga kamukha niya, mga nagpakulay sa atin dito. Correct. No? Sila talaga. Ang laki ng tulong po ninyo. Sila yung pinaka-constant Oo. na kasi panahon ni Tatay Digong ang daming pumapasok na foreign money. Correct. Dito po, wala na po talaga. BMR, meron ka pa. Okay, partner, may nagtanong. Ituloy mo na yan, ha? Okay. Sabay. Sabay na Okay, sige. pamamaalam. Tama. Huwag Dito naman na natin bata pa sarado naman ito, no? Ikaw talaga, oh. Bata pa at marami pang humahanga at
Cute. Yun, Oo. Dito sa 7.2 trillion budget, may nagtanong dito kung ilan or magkano na naman ang uutangin dito. Yan. Aba, itiningnan natin kung magkano. Magkano? Ang tinutukoy na 2027 proposed national budget na 7.2 trillion, may malinaw ng figure ngayon. Ang proposed borrowing program ng gobyerno para sa 2027 ay Ano? Tanganang, wala bang drum roll tayo? dyan? Drum roll. Tumataginting na. Wala ba tayong drum Wala. Teka. Bigyan ng 3.3 trillion. Patal Biamar. Bigyan ng Yun. Iyan ay humigit kumulang 46% ng 7.2 trillion budget. Grabe partner, halos kalahati palag magmumula sa utang. 46% partner. Konti, 4% na lang. Lupit. Kulang-kulang kalahati ang uutangin. Ay, alam niyo dito dapat papasok yung kasabihan ng mga Pilipino na habang maliit ang kumot. Matutong mamaluktot. mamaluktot. Hindi. Talagang maliit ang kumot. Umutang tayo sa Bombay ng mas malaking kumot.